Buksan natin ang ating mga Biblia, mga kapatid, sa sulat ni Apostol Mateo, sa Mateo 22:37. Ating pagbabasahan. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Mga kapatid. Yan. Ano ang isa sa mahalagang utos ng ating Panginoong Diyos? Una, ibigin natin ang Diyos ng buong puso, buong pag-iisip, at buong kaluluwa. No? Yan. Dapat ang pag-ibig natin sa Diyos buo, hindi pwede kalahati, mga kapatid. Buong puso, buong pag-iisip, buong kaluluwa. Praise God. Purihin natin po. Yan. Sa mga kapatid, unahin natin ang Diyos bago ang ating sarili, mga kapatid. No? Praise God. Yan. At ang pangalawa, ang pangalawang utos, ang sabi, ito naman ang pangalawa, no? Sabi dito, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Yan. Ibig sabihin, una, ibigin ta ang Diyos, pangalawa na lang sa ating kapwa, pangalawa na lang sa ating sarili, unahin natin ang Diyos, mga kapatid. Yan una natin ibigin. Praise God. Glory to God. Ngayon, bakit natin ibigin ang Diyos sapagkat siya ang unang umibig sa atin, mga kapatid. No? Ang Diyos ang unang umibig sa atin bago tayo iibig sa Diyos o umibig sa Diyos. Siya ang unang umibig sa atin. Tingnan natin sa sulat ni Apostol Juan, sa unang Juan, sa 4:19. Tayo'y umibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Yan. Ano raw? Ang Diyos unang umibig sa atin. At siya nagbigay ng utos na ibigin natin siya sapagkat siya ang unang umibig sa atin. Bago tayo umibig sa Diyos, siya ang unang umibig sa atin, mga kapatid. Purihin natin ang Panginoon. Praise the Lord. Yan. Ngayon, ang pag-ibig ng Diyos sa atin, Kanya nang napatunayan. No? Napatunayan na ng Diyos ang Kanyang pag-ibig sa atin. Wala nang kulang ang pag-ibig ng Diyos sa tao, mga kapatid. Noong ipadala niya ang Kanyang bugtong na anak, at ang Kanyang bugtong na anak na ating Panginoong Hesus namatay dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Praise God. Tingnan natin sa Roma, sa 5:8, no? Itong ating babasa sa mga salita ng ating Panginoon. Ngunit pinadama ng Diyos ang Kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Loibig? At ngayong napawalang sala na tayo sa pamagitan ng Kanyang dugo, lalo nang tiyak na maliligtas tayo sa poon ng Diyos sa pamagitan niya, mga kapatid. Yan, ano raw? Ipinadama ng Diyos ang Kanyang pag-ibig sa atin nang si Kristo namatay para sa atin, mga kapatid. Purihin natin ang Panginoong Diyos. Yan. Napatunayan na ng Diyos ang Kanyang pag-ibig sa atin. Ang pag-ibig na lang natin sa Kanya ang dapat natin mapatunayan. Purihin natin ang Panginoon, mga kapatid. Yan.
At paano natin mapatunayan sa Diyos ang ating pag-ibig sa Kanya? No? O paano natin mapatunayan ang pag-ibig natin sa ating Panginoong Hesus Kristo? Mga kapatid, sapagkat napatunayan na ng Ama ang Kanyang pag-ibig sa atin, napatunayan na ng Anak ang Kanyang pag-ibig sa atin, mga kapatid. Praise God. No? Paano natin mapatunayan? Sabi dito sa sulat ni Apostol Juan, no, ating pagbabasahan, mga kapatid, sa Juan, sa 14:23. Yan, tingnan natin, no? Sa Juan 14:23. Praise God, glory to God. Yan. Ito ang ating mabasa sa mga salita ng ating Panginoon. Praise the Lord, glory to God. Yan, no? 14:23 sa sulat ni Apostol Juan. Atong basahin. Sabi dito, sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tumutupad sa aking salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami pupunta at mananahan sa Kanya. Ano raw? Sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Paano daw natin patunayan na iniibig natin ang ating Panginoon? Tinutupad natin ang Kanyang salita, mga kapatid. Praise God, glory to God. No? Paglingkuran natin ang Diyos sa ating buhay. Gawin natin ang Kanyang kalooban, mga kapatid. Kung ano ang gusto ng Diyos sa ating buhay, yan ang masunod. Hindi ang gusto natin ang masunod, kundi ang gusto ng Diyos, mga kapatid. Kaya kung ang ating gustong masunod, ang gusto ng Diyos hindi masunod sa ating buhay, hindi natin mapatunayan ang ating pag-ibig sa Diyos, mga kapatid. No? Purihin natin, Panginoon. At kung ang tao ay hindi mapatunayan ang kanyang pag-ibig sa Kanya, ano ang sinasabi sa banal na kasulatan? Tingnan natin, mga kapatid, sa unang Korinto, sa 16, sa 22. Yan. Unang Korinto, 16:22, sumpain ang sinumang walang pag-ibig sa Panginoon. Yan, ano raw? Sumpain ang walang pag-ibig sa Panginoon. Glory to God. No? Yan ang pinaka mabigat na kasalanan ng tao sa Diyos. No? Sa kabilang inibig ng Diyos ang tao, ibinigay niya kanyang buktong na anak, si Jesus Christ, no? Namatay para sa ating kaligtasan. Tapos, hindi mo ibigin ang Diyos o hindi mo ibigin ang ating Panginoon. Mga kapatid, ano raw? Sumpain ang sinumang walang pag-ibig sa Panginoon. Maranatha, dumating nawa ang Panginoon namin. Praise the Lord. Mga kapatid, yan ang pinaka mabigat na kasalanan ng tao sa Diyos. Sabihin mo, hindi man ako gumagawa ng masama. No, hindi ka man gumagawa ng masama. Pero kung hindi mo iniibig ang Diyos, ikaw ang pinakamasama na tao sa mundo ito. Mga kaibigan. No? Yan kasi ang pag-iibig ng Diyos sa patunayan na eh. Huwag na natin pagkalilanganan ang pag-ibig ng Diyos sa patunayan na niya. Praise the Lord. Glory to God. Yan. Ano sabi? Sumpain ang walang pag-ibig sa Panginoon.
kapatid, na sa kabilang inibig ng Diyos ang mga tao. Tayong mga tao na nilikha ng Diyos, hindi tayo umibig sa naglikha sa atin. Hindi natin siya pinaglingkuran. Ang lahat ng oras, araw, mga panahon, iyo lahat, walang panahon ang Diyos sa buhay mo sapagkat hindi mo inibig ang Diyos. Mga kapatid, anong utos? Binasa natin kanina, ibigin mo ang Panginoong ang Panginoong mong Diyos ng buong puso, buong pag-iisip at buong kaluluwa. Mga kapatid, yan ang utos ng Diyos na dapat natin sundin. Sapagkat yan ang dakilang utos ng Diyos. Yan ang pinakamahalagang utos ng Diyos sa tao. Ibigin mo ang Diyos sa iyong buhay. Praise God. Pwede sabihin mo ay inibig ko ang Diyos. Diyos yan, bakit hindi ko ibigin? Patunayan mo, maglilingkod ka sa Diyos. Gawin mo kanyang kalooban. Kasi ang pag-ibig sa Diyos, hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Patunayan mo sa iyong gawa ang iyong pag-ibig sa Diyos. Sabihin mo na iniibig mo ang Diyos, hindi ka nga sumasamba. Hindi ka nga naglilingkod sa Kanya. Tapos sabihin mo, iniibig mo ang Diyos. Yan. Madali man lang sabihin, iniibig mo ang Diyos. Patunayan mo sa iyong gawa. No? Sa unang buwan, tingnan natin sa 3:18. No? Sa unang buwan, 3:18, ang sabi, mga anak, huwag tayong umibig sa pamagitan ng salita o wika lamang, ipakita natin ang tunay na pag-ibig sa pamagitan ng gawa. Yan, dyan pala natin ipakita ang ating pag-ibig sa Diyos, no? Sa pamagitan ng ating gawa. Purihin natin ang Panginoon. Ay, mayroon pang isa. Pangalawang utos. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Kung inibig mo ang iyong kapwa, huwag mo siyang saktan. Kasi kung sinasaktan mo siya, parang sinasaktan mo ang iyong sarili. Kasi ang sabi, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Kung paano niya pahalagahan mo ang iyong sarili, pahalagahan mo ang iyong kapwa. Yan, kung ibig mo yung kapwa, huwag mo na siyang patayin. Huwag mo siyang gawan ng masama. Huwag mo nang kunin sa kanya. Purihin natin ang Panginoon. Praise God. No? At ang pinakamatindi, sabi ng ating Panginoon, ibigin mo ang iyong kaaway. Yan ang pinakamatindi na utos. No? Ibigin mo ang iyong kaaway. Dapat malaman mo kung sinong kaaway ang dapat mong ibigin. Kasi mayroon yung people na nagtanong sa akin, sabi niya, Pastor, sabi sa Biblia, ibigin natin ang ating mga kaaway. Ay, si Satanas kaaway natin. Sabi niya, ang diablo kaaway natin. Ibigin natin ang diablo. Sabi daw, ibigin ang kaaway. Sabi ko, alamin natin kung sinong kaaway ang iyong ibigin. Ang diablo hindi natin ibigin yan. No? Sino bang kaaway natin ibigin? Mga kapatid. Sabi ng Panginoon, no? Tingnan natin sa Mateo. Praise the Lord. Sa Mateo 10, sa 36. At ang kaaway ng isang tao'y ay ang kanya ng sariling sambahayan. Ano raw? At
ang kaaway ng isang tao'y ang kanya ring kasambahay. Yan, no? Halimbawa, ang kaaway mo ang iyong kapatid. Kapatid yun. Ibigin mo ang iyong kaaway, yung kapatid mo, yung mga mahal mo sa buhay, naging kaaway mo. Yan ang iyong ibigin. Praise the Lord. Pero yung diablo, away natin, huwag natin ibigin yan. Diablo yan eh. Mga kapatid, purihin natin ang Panginoon. Ibigin mo ang iyong kapwa. Yan. Yan sabi ng Panginoon. Yung kapwa mo, naging kaaway mo, ibigin mo yung kaaway. Praise God. No? Gawan mo ng mabuti. Purihin natin ang Panginoon. Kahit masama sa iyo, mabuti ka pa rin sa Kanya. Praise the Lord. Glory to God. Yan. Ibigin ang iyong kaaway. Yan ang matindi. Nautos ng Panginoon. Praise God. Glory to God. Tingnan natin sa Mateo 5:44 hanggang 45. Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo upang kayo'y maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masama at sa mabuti, at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasayahan. Yan mga kapatid hanggang 45. Mateo 5:44 hanggang 45. Ibigin mo ang iyong kaaway. Huwag mong patayin. No? Sabi, idalangin ninyo ang umuusig sa inyo. Praise God. Ito ang matindi. No? Ibigin mo ang iyong kaaway. Pero sinong kaaway ibigin mo? Sabi ng Panginoon, ang kaaway ng tao, ang kanya lang sambahayan. Praise God. Purihin natin ang Panginoon. Ito ang sabi sa banal na kasulatan. Praise the Lord. Dapat mga kapatid, maunawaan natin ang mga salita ng Diyos. Purihin natin. Kung inibig mo ang iyong kapwa, walang gulo. No? Walang gulo na mangyari kung inibig mo ang iyong kapwa. Mga kapatid. Kasi kung inibig mo siya, kung nagkasala sa iyo, pinapatawad mo. Paano natin mapatunayan? Inibig natin ang ating kapwa. Kung nagkasala siya, pinatawad mo. Yan mga kapatid. Ay kung hindi mo siya papatawarin, paano mo patunayan na inibig mo yung kapwa? Sa kunti niyang pagkakasala, hindi mo na mapatawad. Paano patunayan ang pag-ibig sa iyong kapwa? Kasi yan ang pangalawang utos ng Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Yan. No? Praise God. Kung hindi natin patawarin ang nagkasala sa atin, sabi ng Diyos, hindi din tayo patawarin ng Diyos. At kung hindi tayo patawarin ng Diyos, malaking mawawala sa atin, mga kapatid. Tingnan natin, no? Yung sa Mateo. Sa Mateo 6, tingnan natin dito sa 6:14 hanggang 15 sa sulat ng Apostol Mateo. Tingnan natin mga kapatid. Basahin natin. Sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga nagkasala
nakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong ama. Yan ang sabi sa Bible. Sa Mateo 6, 14 hanggang 15. Purihin natin ang Panginoon. Yan, patunayan natin ang ating pag-ibig sa Diyos. Patunayan natin ang ating pag-ibig sa kapwa. Mga kapatid, kung ang kapwa mo nakasala sa iyo, marunong ka magpatawad. Basta naghingi siya ng patawad, na hindi niya na uulitin ang kanyang ginawa sa iyo, patawarin mo na. Purihin natin ang Panginoon Diyos. No? Yan. Balikan natin ang ating teksto. Sa Mateo, sa 22, sa 37, idiretso na sa 40. Yan. Sabi dito sa banal na kasulatan, sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang turo ng mga propita. Sino ang sasalita dito? Ang ating Panginoong Hesus, mga kapatid. Praise God! Glory be to God! Salamat sa Diyos. May mga salita siya na nagtuturo sa atin kung ano ang dapat nating gagawin habang tayo ay nabubuhay pa sa mundong ito, mga kapatid. Praise God! Glory be to God! No? Purihin natin ang Panginoon sa kanyang kabutihan sa ating buhay. Praise the Lord! Glory be to God!